Magandang araw po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, and we have a special guest, isang taong napakalapit sa puso ko. We'd like to welcome Dean Michael Cuanzo of Good. La Trinidad. Naman. Mas malapit sa puso ko itong si Ma'am Malen. Magandang gabi sa'yo. Ako, mukhang Bini-bini. magbubulahan tayo buong gabi nito. Pero seryoso talaga ang usapan natin at natutuwa tayo na pinaunlakan tayo ng ating mga kasamahan sa La Trinidad. At sana po, mas dumami pa ang ating mga guests mula sa probinsya at sa buong rehiyon. Now, Dean, Yes. naisipan mong pumasok sa politika. Let's get right to it. Okay. Lahat kami nagulat dahil it was the least of the paths that we thought you would take. And you have taken quite a lot over the years. Anong naisipan mo at ito na ang gusto mong journey? Actually, may kwento yan, Malen. Ang talagang nag-push sa akin nung una, 3 elections ago pa, yung mga kasama natin sa field ng micro, small, and medium enterprises. Sabi nila, Sir Dean, siguro mas bagay mong pumasok sa council kasi para magkaroon kami ng true representative So, ng mga naumpisahan MSC. magkantsaw-kantsawan. Oo. Actually, ang kantsaw pa noon, Kong. Naku Well, po. sorry kay sa mga tumatakbong Kong, pero prior ng pandemic, kinakantsawan na ako ng mga barkada sa Trinidad ng Kong. Sabi ko, huwag kayong ganyan, baka mamaya maniwala yung mga tao. So, nag-start sa ganun-ganun hanggang sabi ko, wag kong, pwedeng na lang, concealer na lang. So, pinush talaga ako nila dahil doon nga sa, kumbaga yung malaking presence ko sa mundo ng micro, small, and medium enterprises. So, doon And you've been nagsimula. in this industry for a long time. Yes, very long time. May businesses kang inumpisahan eh. Let's start with itong ating photography and videography. Dito kita mas kilala eh. Right after working corporate sa Manila, nung bumalik kami ng 2010, in-start namin yung Accents and Petals. Kasabay niya yung What World Photography. Kilalang kilala na ito. Oo, yung dalawa na yan. So basically, yun yung talagang ginagalawan ko na mundo. And then nagtuturo na rin ako ng digital marketing, visual marketing, photography, and all. On the side mo to ginagawa eh. So, yun parang na-pick up ako ni government na okay na maging resource speaker tong si Dean. Kaya, naging resource speaker din ako ng iba't ibang government agencies on different topics. So, doon ko nakilala itong mga start-up na businesses na natulungan natin. And then sabi nila, run ka as counselor para medyo mas may legal na may bigat ba? Kumbaga. And may tamang representation pagdating naman doon sa amin sa La Trinidad. Gaano ba kahirap magkaroon ng micro business? Kasi hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng lakas ng loob or ng business savvy para magbukas ng sariling negosyo. What are the common hurdles or ano ba yung obstacles na hinaharap ng industriyang ito? Kasi we always hear empowerment of MSMEs, na mag-venture into your own business. Maganda yan. Pero yung totoo, what's happening on the ground? Actually, yung word na empowerment, gasgas na yan eh. Ang totoo niyan dapat is, lahat dapat ng gustong pumasok na negosyante, mga maliliit na micro businesses, before sila mag-invest, kailangang mag-aral muna talaga. Yun ang nakikita kong kulang. Yung lahat ng tao gusto or feeling magaling mag-business. Pero yung actuality nun, pag hindi mo talaga pinag-aralan yung papasukin mo, sayang yung puhunan. Kaya nga ang dami nating mga OFW na may pera nung dumating ng Pilipinas, pero nung nagnegosyo sila, since 20 years silang OFW, hindi nila pinag-aralan yung mundo ng negosyo. Bigla silang nagnegosyo, hindi nila alam i-handle. Nawala So, yung walang pera. instant businessman or natural Wala, businessman na, it will come naturally pag nandiyan ka na. Alam mo na ang gagawin mo. Ako naniniwala na dapat pag-aralan muna lahat ng papasukin. Ang 5,000 pesos sa isang micro entrepreneur, mabigat yan. Totoo. Hindi, kumbaga, pag tinitignan kasi natin yung mga negosyante, ang nakikita agad natin yung malalaki, yung mga franchises, Chongsan, mga ganun, no?
Pero actually, mga maliliit na negosyante, ang puhunan niya nasa 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, inuutang pa yan. Yan ang sinusugal ng Mm. ating mga micro-business Mm. owners. Kung hindi nila alam paano patakbuhin yung puhunan nila, mawawala kaagad yun. Kaya ako naniniwala talaga na dapat yung trainings and seminars na in-offer ng government, dapat tuloy-tuloy yan. Tapos isa dun sa mga plataforma ko is, aside from seminar, kailangan may follow-up, may finalization. Mhm. Ang nangyari kasi ngayon, magpapaseminar si government, magpapaseminar si LGU, isang seminar sa isang taon. Pag walang follow-up yan, o walang finalization lang, ay yan, walang mangyayari. I mean, So one time, big time. hindi na pa-follow up eh. Oo. And then, nagkakaroon ng yung sobrang daming seminars na nangyari na nagiging seminarista na lahat. Mhm. Ako, ang gusto ko sana dyan is tutukan natin yung ipapa-training natin, ipapa-seminar natin, pero lagyan natin ng follow-up and finalization. Huwag yung minsanan lang o padamihan ng seminar na attendahan o padamihan ng certificates na makokolekta kasi useless yun. Sobrang prangka lang ako minsan. Ilang taon ka na ba nagbe-business? 15 years. 15 years. And you've had your ups and downs. Ay. Nag-shift ka din ng businesses. I remember during the pandemic, ikwento Oo. mo sa amin to. Ay, nung pandemic kasi walang event. Totoo, So, patay ang industriya natin. Walang kasal, wala talaga. So basically, kailangan dumiskarte. Pagkain lang ang pwede nun. So ginamit natin yung home cook skill natin. Gumawa tayo ng what long. Mhm. And for 2 years, it was good. Maganda yung business kasi sa pagkain lang ang lumalabas ng pandemic. Totoo. So, okay naman. And then eventually on the 3rd year, nagbukas na kalsada. Pumasok na yung mga iba't ibang pagkain, pamurahan na. Hindi ko na kayang tablahin yung prices. So, sabi ko, may mga time din talaga na you have to call it quits. Mhm. Kasi if you go there longer, talo ka na. So talagang tinigil mo muna yan. Oo, kasi yung what long natin is 450 per kilo. Mhm. Pumasok yung mga, alam mo na kung saan gawa, anak ng pating, 180 per kilo. Hindi na kaya talagang Hindi pantayan. na talaga. Siyempre Pero mga itong tao what wise long, din. napaka-effect at napaka-ganda ng product na to, ha? The best yun. Binibenta ko yung binibenta ko yung gusto nyong makuha yung So, sa akin. tinigil. Ganun. Yeah. So you know when to call it quits. Kumbaga, awat na muna. Nung time na yun kasi we were working for the rent already nung pwesto. And for the salary and parang production na lang nagtatrabaho ka na wala kang take home. Mhm. Delikado na yon. Hindi na tama kakayanin. yun. So sabi ko, we have to call it quits. And then hanap tayo ng iba pa. So we tried din mga nag-siopaw ako, di ba? Oo, totoo. So, ganda rin ng tirada ng siopaw. Pero totoo lang, nakakapagod itrabaho. Nakakapagod. So, sabi ko, okay yan, nasubukan natin. Nagputo rin tayo and all. Lahat na. Kaya, ang point dyan is, kung may idea ka at hindi mo siya sinubukan, baka hindi ka makatulog, kakaisip dahil hindi mo sinubukan. Naku, parang politika ba yan? Kaya talagang nag-go ka na ngayong eleksyon. Yeah. You gave in to the clamor of your industry. Yeah, probably yes. Well, may mga reasons din, personal reasons in between. Pero sabi ko dun sa mga kasama ko agranak ng pangaso yung handak iba't bati jet katungtungaan tilaban. Nakakatuwa naman kasi hanggang ngayon, andyan pa rin sila. O, syempre. Wala nga lang silang pera, puro moral support. Pero sabi ko, walang problema yan. Basta moral support nandyan kayo, okay na ako. May gustong mag-order ng what-long, si Reggie Melvic Cawis, humahabol. Baka pagkatapos ng eleksyon, pwede kang harapin ni Sir Dean. Walang problema yan, sir. Ituloy na lang natin yung business, franchise natin. Ngayon, ikwento mo sa amin, gaano kahirap mangampanya ng independente? Hindi ka kaalyado ng kahit anong napakalakas o napakahinang partido. Ito ba ay pinili mo? Talagang gusto mo yung mahirap? Ganun ang tanong niya. Meron ka bang inayawan? Hindi, ang totoong kwento niyan, parang last day talaga ako nag-decide na.
nung may mga personal reasons na gusto ko sanang dalhin sa LGU, kaya sabi ko, sige, let's do it. But nung time na yun, wala na akong choice, talagang independent na kasi may mga lineup na yung mga ibang partido. And to answer your question, gaano kahirap? Sobrang hirap. Sobrang hirap. Ramdam ko talaga yung yung gapang, pero nakataas yung noo. Nararamdaman ko Oo. yata yung hirap na gusto mong i-describe at hindi ko alam kung pagtatawanan kita o maaawa ako sa'yo dahil ginusto mo yan. Ayan, I agree. Sabihin na lang natin pagdating sa resources, panalo talaga tong may mga partido. Siyempre. Panalo sila. Given na yan pagdating sa financial resources, sa human resources, panalo sila. Ang sa akin naman, when it comes din naman sa social media, doon naman tayo medyo Doon ka naman lamang. medyo umaangat. Oo, medyo lemado naman tayo ron. Kaya ang hinahabol ko na area is yung field work. Kaya araw-araw kaming nag-house to house. Usually gigising kami ng 5, matatapos kami ng around 9-ish, mga ganun. So yung 3 hours na pag-house to house, medyo madami-dami na rin yung... So talagang kakato ka, literal, knock on your door, ring on your bell. Knock on your door, ring on the bell. Minsan nakikipagpatintero rin kami sa mga aso. O syempre. Oo, given na yun. Kaya nga sabi ko sa tanda kong ito, medyo malapit-lapit na tayo sa golden... Malapit na ba? Ako pala ba? Ikaw siguro. Ako, sorry Mahirap talaga pagka-batch mo yung kausap mo. Nalalaglag ka ng hindi mo naaasahan. Sorry naman po. Pero ang point ko dun is, sabi ko po siya, malapit na ako sa golden age. Kaya ko pa palang tumalon. Talaga? Oo, kasi pag parating na yung mga... Kaya mo pa umakyat tumatalon ka ng talaga. pataas. Nakikita ko yung mga pinupuntahan mo. Ay, yung oo. ibang mga lugar dito, sinabi mo, hindi mo pala alam na may ganito. Oo, naakyat ko ang Butiw-Tiw sa Estobosa, tsaka yung sa taas pa. So kitang-kita mo yung design ng Tamaawan Village dyan sa Tubosa. Kita lahat, pati dito sa may area ng from Lower Balili. Na-scam kami doon actually. Talaga? Oo, sabi kasi Pwede ka pang ma-scam? Oo, na-scam. Solid na scam. Sabi kasi nung lolo doon, madaming bahay dyan sa taas. Akyat lang kayo ng konti. Naku. May kalsada na dyan. Bagong scam ito. Oo, sabi ko, ay sige po uncle. So, akyat kami. Alam mo, 1 oras kami umaakyat. Sabi ko, pero yung pag-akyat namin, syempre umiiskini-iskinita kami. But the thing is, sobrang akyat. Sabi ko, bakit parang hindi tayo umaabot ng paglabas namin dun sa may tawang na. Naku po, Oo. na-scam ka nga ni Sabi ko, Lolo. na-scam talaga. Ibale, kahit malapit ka na sa golden age, pwede ka pa rin ma-scam. Sandali Oo ha, naman. meron tayong mga nagko-comment. Ay, sige. Si Ma'am Juliet Lucas, coach, entrepreneur, social enterprise, skilled photographer, and awesome dad. He deserves a seat in the town council. Thank you, Ma'am Jay. Thank you for always believing and supporting. Thank you. Okay, si Michael Carl Flores. All the best, sir. Good luck and God bless. Thank you. Eto, mahal natin pareho to, si Kiefer Pagaduan. Oo naman. Si Lodi Keith. Ay, hindi ko makakalimutan yan. Si Ay, Keith. syempre. Oo, solid yan. Magaling magsayaw yan. Ay, oo. Nakita ko nga, nag-ballroom yan eh. Oo. Naku, baka ipanalo ng kampanya mo kapag ito ang sumayaw. Walang naman. sinabi ang budots kay Kiefer. Marami kang supporters dito ha, and growing. Mamaya po ibabasahin natin ang Sige. ibang comments. Now, let's go to your platform. Your Okay. platform is not like the usual platforms that we see. Yes. Kasi ang usual problems na hinaharap ng ating La Trinidad is land disputes, of course yung smuggling, yung trading post issues. Of course, you're aware of all these issues, but you've chosen another path or other issues that you think is equally important. Pag-usapan natin itong yung advocacy for autism awareness because of course, this is an important issue not only in La Trinidad but in fact the whole country. Yes. Oo. Unahin ko muna yung sa area ng yung mga laging dinidiscuss ng aking mga kasamang kandidato, like yan nga yung sa agriculture, sa Yes, of tourism,
security, Sama mo na dyan ang cityhood. yung cityhood na sabi ko nga, malapit-lapit na yan. Baka sa itong next 3 years, baka maging city na nga ang Pero La while Trinidad. waiting for the cityhood, kailangan gumalaw tayo because if you don't do anything, nothing happens while Yes. waiting. That's the proverbial Godot. Correct. So, itong mga dinidiscuss nila, halos karamihan ng mga kasama kong tumatakbo, ito yung laging sinasabi. So, ako naman, medyo nag-concentrate ako sa area na hindi common. Pero alam kong kailangang tutukan. Mhm. Ito yung area ng CWD, which is yung mga children with disabilities. Particularly dahil meron akong personal na reasons and ramdam ko yung pagiging isang awesome parent. Totoo yan. At Yan. nakikita yan ng mga kasamahan mo sa social media dahil Yes. from time to time, merong dinadaing itong si Dean. Oo. Well, mahabang kwento, but after 4 years of being in denial, ayokong tanggapin eh. Pero ngayon, naging na ako, advocate. So, since 2022, naging advocate ako ng autism awareness. At talagang, I can actually say na ako yung pinakamaingay na advocate ng autism awareness sa probinsya ng Benguet. Mhm. And then, since pinag-aralan ko na siya, parang in my own way, parang minasteral ko, parang ganon. Kasi syempre, meron akong inaalagang 2. Not one, but 2. Mhm. Sabay na diagnose, right? Yes, kaya medyo andun tayo sa area na ang hirap tanggapin nung una. Pero sabi ko, I have to be an advocate and kailangang dalhin ko ito sa LGU. Kasi I tried forming an organization since 2022, pero hindi ako makabuo dahil, well, basically, ang pinaka nakikita kong reason is yung stigma. Ayaw matawag ng mga parents na sabali di anak da, yung mga ganun. Hanggang ngayon may ganyang mindset. Meron. May marami pa rin ako na-encounter. So, sabi ko, aside from sa area na MSME, sabi ko, eto yung talagang isang malaking reason na gusto kong pumasok sa council kasi alam kong marami akong magagawa at maitutulong sa mundo ng mga children with disability. Mhm. Especially sa area ni autism awareness dahil alam ko yung mundong ginagalawan doon. And alam ko na maraming parents ang nangangailangan ng tulong. Maraming mga bata ang nangangailangan ng tulong. And gusto kong mag-concentrate doon. Yes. While helping other politicians on their own platforms. Na kunyari, yung isa meron siyang platform na maganda for tourism or for security or for agriculture. Pag makita nating maganda, supportahan natin. Mhm. Ganun. Kumbaga, we do good for the entire municipality of La Trinidad while concentrating dun sa area na talagang gusto kong matutukan kasi etong area ng CWD or autism awareness, walang politiko, not even one na politician o tumatakbong kandidato sa La Trinidad ang may hawak nito. Handa ngayong awan nga makinawit dito yung platform. Ako, from day one ng campaign, actually even before the campaign, dala-dala ko na ito. Tinindigan mo na itong advokasiyang Yes, ito yun from yun. the start. Yeah. From 2022, kinapalang ko na talaga yung mukha ko na sabi ko, kailangan ko talaga maging advocate kasi kailangan kong i-represent yung mga bata talaga under the children with disability na area. At talaga namang importanteng issue ito na naapektuhan ang ating mga kabataan. And it is good that somebody is out in the open, kumbaga, coming out of the autism closets and going right front to everybody saying that I am experiencing this and I want to help. Hindi kasi ito madaling aminin. Totoo yan. Lalo And you na sa have mga had the lalaki. same struggle. Oo naman. Di ba parang tama yung sinabi mo, ma'am. Parang yung nasa closet ako for 4 years. Ayokong aminin. Mhm. Ayokong tanggapin. Ayokong malaman ng tao. Hanggang one day na lang parang tinitignan ka ng bata. And then you just have to do everything na lang para sa kanila kasi
Ganito na lang tingin natin. Pag ang mga batang may autism, ang pinakamundo nila yung parent lang nila. Mhm. Walang iba. Walang iba eh. They have no one. Yeah, kaya nga parang sabi ko po sa pag hindi ako gumawa ng paraan, kawawa yung mga anak ko kasi ang mundo nila kami. Kami lang ang And nakakaintindi. these children have faced different kinds of discrimination. Nahirapan kang enroll yung mga bata. Totoo. Yun yung isang frustration ko actually dun sa amin. Unang-una sa taas ng tuition ng mga eskwelahan na tatanggap sa kanila. At pangalawa, ayaw tanggapin ang mga batang diagnosed with autism. Yes, ang tinatanggap lang nila is yung usually yung may global delay Mhm. o yung level 1. Pero pag yung level 2, level 3 ang lagi nilang sinasabi is we are not equipped to teach special needs children. So, yun ang hirap, Aaminin ng eskwelahan, hindi namin kakayanin. So, sinong sisisihin dito? Yung eskwelahan, yung gobyerno? Eto, idagdag ko lang. Mismong kapitbahay namin, kumbaga, pag nagbato ka ng candy, kapitbahay namin, malaking school na. Mhm. Wala silang, they're not capable to teach special children. So, wala kaming choice kung hindi pumunta sa SPED. Mhm. Na-enroll ko naman yung bunso ko doon, pero yung second ko talagang walang gustong tumanggap. Anyway, kung gaano kahirap, tingin ko sa isa talaga sa may nagiging nakikita namin problem is hindi siya tinutukan since day one. Kumbaga, sinideline lang siya. Mas importante yung solid infrastructure kaysa yung human infrastructure. Ganun. Mas importante yung mga project kaysa yung mga human project. Ganun. So, hindi siya nabigyan ng pagkakataon para mabigyan kumbaga ng time mapag-aralan. Ang maganda kasi nito, for example, di ba may mga daycare centers ang mga barangay. Mhm. Magkaroon ng tamang training yung mga kasama natin doon about autism awareness. To be able to detect or help parents seek ang tawag dito analysis or interventions, Yes. right? Totoo yun kasi hindi kasi siya binibigyan ng priority. Pero ito nakakatuwa. Pag titignan natin, ang data ng Philippines is 1 in every 100 na tao sa Pilipinas autistic. Nasa spectrum. Nasa spectrum. So, just imagine kung 100 million tayo, ilan ang may nasa loob ng spectrum? And this goes undetected. Ngayon, alam na. Ngayon na Ngayon, lang. actually, parang ngayong 2 years ago lang nag-start na Mahal ba ang diagnosis? Kapag you subject the child into a series of tests, what do you face here? Financial ba? Facilities? Saan mo dadalhin? Magandang question Or yan. alam mo ba agad kung saan dadalhin? Baka sasabihin kasi pag sinabing autism, sobrang likot. May mga ganun. Malikot lang yan. May mga red flags naman talaga. Makikita ka sa mga batang as early as 2 years old, pag hindi nagsasalita yan, red flag yun. O yung kumbaga, tinatakpan yung tenga or flapping ng Yung mga hands. classic na signs. Tiptoe or naglilinya-linya. Kung bibilan mo ng mga toys yan, hindi niya lalaroin as truck, ililinya-linya niya yan. So pag nakita mo yung red flag na yun, dapat lang talaga na medyo mag-isip ka na ipa-diagnose na, ipa-check up na lang. And to answer your question, kung gaano ka mahal, mahal po. And pipila ka kasi sa Baguio City, ilan lang po talaga ang developmental pediatrician. Ilan lang talaga sila. Kaya minsan pipila ka ng weeks or even At hindi covered to ng PhilHealth. No, private. Kung sa government naman, like sa BGH, pipila ka talaga. Ay, oo. Pipila ka. And Blockbuster ang mga pila doon. oo. Ang pinakamababa, I think, correct me if I'm wrong, sorry, pero I think ang pinakamababa ngayon is 2,000. At hindi lang isang test ito, series. Pinakamababa yan. So, dire-diretso yan. Sa Metro Manila, nasa 4-5, mga ganso. And for example, yung therapy sessions. Ang therapy sessions ngayon, nasa 800 na ata per hour eh. 800. Malaki-laki din Malaki talaga. yun. Kung ang requirement is twice or thrice a week ka magpapa-therapy,
kawawa ang regular wage earner natin dahil Totoo yan. talagang susuko at Totoo yan. kung sakaling hindi lang isa ang anak mo, talagang mapupunta ang resources dito sa isang Totoo yan. awesome child at Totoo na yan. hindi kakayanin ng Totoo regular yan. household, Totoo yan. kumbaga. Kaya minsan, iniisip ko talaga na pag titingnan natin, lahat ng munisipyo ng Cordillera, wala talagang tumututok sa area na ito. Nagkakaroon na ngayon ng increase sa cases ng autism spectrum. Sabi ko, magandang simulan sa sarili kong munisipyo, sa La Trinidad, na magkaroon ng inclusive activities para sa mga children under the spectrum and dun mga children na may disability. So dito nabuo yung legislative agenda mo, kumbaga. Yes. So mga issues talaga na pinagdaanan mo at translate mo into an ordinance or a law or a resolution that you think can help a greater many people. Yes, precisely. Kasi nakikita ko na walang tumatrabaho doon. Sabi ko, bakit? Kasi ako mismo naghahanap ako ng solution. Sabi ko, wala akong makita. E di sa ipadas ko. Ang point ko dito actually is, ang ganda kasi win or lose, Malen. Win or lose. Feeling ko may win na tayo. Dahil sa lahat ng pinupuntahan ko, napakaingay ko pagdating sa awareness. Kaya parang lahat ng pinupuntahan kong caucus and all, nalalaman nila. Nalalaman nila. At syempre, bagong platform ito. Naman. It's not being carried by anyone. Makikinggan ka talaga nila. Sa ikot mo ba, meron ka nang nakitang mga household or communities dealing with the same problems that you are? Yeah, meron. Parang minsan, after ng kumbaga yung caucus namin, meron yung question and answer. Meron yung talagang abot kami ng 1 oras, kwentuhan lang about yung problem sa mga ganon. Kasi ikikwento niya naman yung experience nila as a family. Yes, and then syempre makikinig ka, you try also to provide kung ano man yung pwedeng advices, yung mga ganon. Like kahapon, meron kaming caucus dito sa may Hugis. Tapos na actually yung area ng politics. Then we sat down with the parents. Mas matagal pa yung kwentuhan namin about exchanges namin about dun sa family concerns, matters, and kung ano yung probable solutions kesa dun sa area ng politika. Oo. Kaya nakikita ko talaga na ano yung mga tao ay responsive sila pagdating sa bagay na yun kasi meron silang relative na nandun sa spectrum. Actually, kung titignan natin ang ating mga kamag-anak at mga mahal sa buhay, merong isa na nasa spectrum talaga. And mind you, the advocacy that Dean Michael Cuanzo has formulated does not end in this election. Kapag humawak ito ng advocacy, asahan nyo na panghahawakan niya ito panghabang buhay. So win or lose, you will become an advocate for this. Yes. Oo naman. We started a lot of advocacies hanggang ngayon, like yung nakapagtanim tayo ng ilang libong pine trees na. Oo. Itong advocacy mo for the environment. Oo, we started that in 2011. Hanggang ngayon, 2025, nagtatanim pa rin tayo ng mga pine tree seedlings, food seedlings, ganyan. So, dire-diretso yan. Pag-uusapan natin ang iyong environmental advocacy. Kailangan lang nating batiin itong mga fans mo. Nanonood si Demi Del Rosario. Hello, Demi. What's up, bro? Dem, kumusta ka? Kailangan kamustahin itong si Demi. Natutuwa kaming nanonood ka, Demi. Isa pa, go, sir. God bless you. Francis Tudlong. Uy! Hello po sa inyo, Sir Francis. At nanonood din si Benj. Si Benj po, bukas naman kay Sir Dean. Ganito po kasikat yan sa amin. Papasalamat ako at talagang meron tayong mga kaibigan na nagmamahal sa atin. Of course. Dahil mahal na mahal mo rin kami. Naman! Ngayon, balikan natin. Meron kang nasambit kanina. Hindi ko pwedeng palampasin. Sabi mo, politiko, politika. Handa ka bang maging politiko? Oo naman, handang-handa. Hindi naman tayo bago sa politiko, sa politika. Kasi we've been helping a lot of politicians since nung panahon pa ni first na run ni Gringo Nasan, nakipaglaro na tayo doon. Tinulungan ka ba ng mga ito ngayon?
Yan ang politika. Yeah. Oo. Um, we've been into politics sa likod. But it's really Of course, funny. you've always been in the Yeah, sidelines, it's and you've seen the stories, the political stories of our beloved politicians, not only in La Trinidad but also in Baguio City. And you have interesting side stories, I Oo. suppose. Ano gusto niyo maglaglag ako? Hindi naman. Tsaka na siguro, let's give everybody a fighting chance, Yes. Dean. All right. Good. So itong experience mo nga, handa ka na bang sumabak sa mundong ito? Dahil hindi ito naiiba sa'yo. You know what you're going into. And you know how dirty sometimes the game gets. I'll answer that one. Sa ngayon, okay, kasi mahirap maglagay ng period eh. But sa ngayon, I'm not really looking forward for a very long term, like hindi ko na kailangang mag 9 years, mga ganun. Siguro sa akin, I'll just see na yung mga gusto kong mangyari is may isaayos. Yung mga platforms na gusto kong mangyari, magawa. And then, let's see, like after 3-6 years, kung pwede na ako mag-retire. I'm not really, hindi ko tinitignan na magtatagal sa area na ito. Gusto ko lang ma-establish talaga itong para sa mga bata. But again, ayoko magsalita ng patapos. But as of now, yun yung feel ko. Yun yung nararamdaman ko. And kung sanay, handa na ba ako sa mundo ng politika, matagal na akong handa sa tingin ko. Meron naman akong lakas ng loob na nakikita naman ng halos lahat ng kaibigan. Naku, hindi naman yata kine-question ang lakas ng loob mo. Alam nating napakalakas ng loob mo. Ang kine-question natin ay yung desisyon mong pumasok sa ganitong klaseng mundo. Sabihin na lang natin wala na akong choice. Nasimulan na. You almost became a lawyer. Yes, oo naman. Kulang lang ng exam. Oo, pero pinili mong hindi i-take ito. Wala na sidetrack tayo ng business. So, sabi ko nung time na yun, at the end of the day, as long as meron kang iuwi sa bahay, siguro yun na talaga yung calling nung time na yan. Yan. But I'm really thankful sa, shout out ko yung mga kabatch ko sa Go college ahead. of law, 2006 at saka 2005, 2005 at saka 2006. Maraming salamat sa inyo. Ramdam ko yung support ninyo. Ramdam ko talaga. Where did you take up law? Sa St. school? Louis University. Naku, Louisian through and through. Oo naman. Elementary hanggang College of Law, nandun Meron ka bang loyalty award ng federation? Wala. Ay, nag-transfer ka. Well, nasubukan ko mag-UB, nasubukan ko mag-BCF, nasubukan ko mag-SLU. BCU na lang hindi eh. No? Naku, praktisado talaga. Naku, si Dean. Alright, let's go to your, ito. Alam ko kasing ginagawa mo ito, your free digital photography and business trainings for the youth and startups. From time to time kasi, kapag sinusundan nyo ho kasi itong social media pages, itong si Dean, paminsan-minsan, panaka-naka ba, bigla siyang may free photography, free seminar, kapag naramdaman lang niya na, ay, meron akong 1-2 araw na bakante, sige nga. And you give this openly to the public. So tell us about this advocacy and why do we need it? Okay. Dun kasi sa tinuturo ko na area na visual marketing, nakikita ko na sa generation ngayon, hindi na gaano sila nagbabasa. So, ang current trend ng market ngayon is, kailangan mong makita yung produkto mismo, yung product mismo, yung service mismo, para bilhin mo or para mapuntahan mo. So, since very visual na market ngayon, sabi ko kailangan kong magturo sa mga kabataan kung paano sila mag-market visually. Kasi nga, hindi na siya dinidescribe ngayon ng like, the product is very crunchy, it's colorful, it's colored green. Hindi na ganun. Kailangan ipakita mo siya ngayon. Ang kagandahan niya, kailangan ipakita mo in a way na bibilhin talaga ng mga makakapanood. Kaya sabi ko, kailangan turuan ko itong mga bata. Is this good or bad?
na visual learners na. Kasi nga, katatapos lang mag-release ng PSA na Yeah, oo nga talagang eh. pag-graduate hindi pala marunong intindihin yung Ang binabasa. sakit nun Iba kasi yung babasahin mo sa iintindihin mo eh. Yeah, yeah, So yeah. visual learning is really the fad now. Yes. Yes, totoo. Sabihin na lang nating iba yung trainings natin noon, and we just have to accept na iba yung generation ngayon. Kasi I've had discussions with students and tinanong ko rin yan. Kasi sabi ko, during our time like this, during our time like that. So, anong sagot nila? That was your time. Our Yan ang- time is now. Ganun sila. Yan ang linyang hindi ko inaasahang gagamitin ko eh. Yung nung panahon namin, Ay, ano talaga? We just have to acceptance is key, kumbaga. Pero itong visual training mo, kailangan talaga. Yes, kailangan talaga yan. Lahat actually ng mga kabataan, ng mga youth, ng mga students, kailangan nilang matuto ng visual marketing kasi yun yung kailangan nila sa generation nila ngayon. And part niyan kasi is learning how to do photography, mobile photography. Siyempre, in between, kasama na dyan yung marketing side. Mhm. Ayan. At binibigay mo rin tong training na to sa mga line agency. Yes, Ang of dami course, mong oo. parokyanong mga information officer, meron kang mga admin aid na talagang gustong matuto dahil kinakailangan nila sa trabaho na hindi ino-offer Yes. sa kanilang ahensya. Aminin man natin o hindi, kinukulang talaga kuminsan ng ating mga sangay ng gobyerno sa ganito. Meron nga yung nagpa-seminar ako ng digital marketing tsaka basic photography. So may mga participants na ang tatahimik nila. So parang gusto kong malaman, taga saan po kayo? Saan po kayo galing? Galing sila ng mga malayong munisipyo, hindi taga Trinidad. And sila ay mga nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi ko Totoo. nasasabihin kung anong agency, but sabi nila kailangan nilang matuto noon kasi sa mga report nila kasama na ang photography. Totoo yan. Oo, kaya kailangan matuto raw sila dahil kinakantsawan daw yung style nila sa pagkuha. So makikita mo yung gap kuminsan na ang struggle ng simpleng empleyado na hindi lang sa ahensya ng gobyerno pero sa pribado na overtake na nga ng panahon ang Totoo skill yan. set. So ito nga kailangan mong mag-upgrade ng mag-upgrade. Walang tigil na upgrade ba? Oo. Never stop learning kasi sabi ko nga pag once na tumigil kang matuto, mag-aral, yun na yung katapusan ng buhay mo. At ikaw, pag hindi ka tumitigil mag-aral, nakakainggit. Ang dami-dami mong pinapasok. Pero Kailangan. siguro ang isang hindi ko gagayahin, itong ginawa mo ngayon sa buhay mo, itong buhay politikang ito. Ramdam ko rin yung parang, kinakantsawan ako minsan ng mga kaibigan na, kasla ka nagalat, diba to tuk-tuk mo taulong. Tama, di ba? So, pero nandito na nga tayo at wala tayong choice kung hindi talaga tignan kung anong gagawin ni Dean Cuanzo sa sitwasyon niya ngayon. Oo naman. Dahil lahat nga ng kanyang mga pinagdaanan, tinatranslate na niya into his electoral reform. Yes, So, ibang tama yan. klaseng tao talaga Tama itong yan. si Dean. Tama yan. Ilang linggo ka umikot na? Siyempre, patapos na tayo Marapit na tayo sa finish line Since day one actually ng campaign, umikot na kami. Of course, itong formal pagbukas ng kampanya, umikot ka na talaga. Pero I'm sure, months ahead, gumawa ka na ng sarili mong mga rounds. Oo naman, lalo na sa family. Of course. Siyempre parang hindi pwedeng hindi mo pasyalan yung mga relatives mo, hindi pwedeng hindi ako makipagkaibigan sa mga dati kong kaaway, mga ganyan. Wala namang masyadong kaaway itong si Dean. Mga tampuhan lang. Mga frenemies, kumbaga. Oo, correct. So, lovers and haters unite. Oo, kailangan ko lang talagang lapitan lahat ng mga pwede kong... Humbling ba to? Anong klaseng pagkukumbaba ba ang ginawa mo? Kasi ibang usapan itong pinasok mo. We joke about it, of course, in our circle of friends. Pero of course, pag ikaw na ang nandyan, it's a different kind of feeling. Bigyan kita ng isang example niyan. Marami sa mga kaibigan ang nagbigay ng support at nag-promise ng financial help. Ito yan Pero pagdating talaga sa field,
I can actually say na parang sa lahat ng mga nagbagsak ng sabi na lang nating promises noon, around 30% lang ang nag-comply. Mhm. So yun yung area talaga na makikita mo na ang hirap din pala na umasa ka dun sa kailangan mo talagang merong baon pagpasok mo sa politics. Hindi Mhm. pwedeng umasa ka lang talaga sa support ng mga nagsasabi. Kasi eventually marami rin pala silang sinusuportahan. Meron bang nagsabi sa'yo na kung sana sinabi mo ng mas maaga, di sana sinama ka namin dito sa partido? Kasi ikaw, malapit ka sa local government. Oo naman. Dahil sa ginawa mo ng advocacy dito sa Mm, photography, mm. sa business, kilala ka ng ating mga Yes. opisyal. I'm sure meron at merong nagsabi sa'yo nito. Meron. Too late lang talaga akong nag-decide. Mhm. Oo. Pero may mga nagsabi na dapat sinabi mo noon pa. Mhm. Hmm. At hindi kinukulang sa sinseridad itong mga nakausap mo. Hindi. Ano lang talaga, yung timing. But sa akin naman, meron tayong term na yung word na sinasabi ragrag sa akin. Mhm. So, ang ginagawa ko ngayon is ragrag sakot dito nga ay ayam. Hindi ko talaga gaano ini-stress yung sarili ko. In a way na pag umiikot ako, nakikipag-discuss ako, ragsakom lang. Meron lang talaga nung isang beses na bad trip ako nung naubusan ako o nawalan ako ng mga tarpaulin na Nakita ko sinabi. yun, nag-live ka nun eh. Oo. Yun, doon lang talaga ako nainis kasi Dahil kukunti na nga, konti na nga lang. Tapos isang umaga pa sa isang 3 area yata ang sa isang nag-report. barangay parang nawalan ako ng 3, 4, bakit oo. tinarget yung green ko na tarpaulin? Baka may paggagamitan. Power of green. But anyway, yun lang siguro yung talaga na bad trip ako na but almost often ragragsakot ayam kasi Mhm. win or lose, feeling ko may win na tayo. Dahil yung advocacy ko for autism awareness, maiwarwaras ko sa munisipyo. At I'm sure pipick upin din ito ng ating mga kasamahan sa board kung sakali. Dahil it's a legitimate concern Oo na naman. nabuksan natin ngayon. Gaya nga ng sinabi mo, win or lose, hindi mo bibitawan ang advocacy ito at Yes. titindigan na natin Yes, ito. Wala yes. na tayong choice. With your help and sa help din ng mga kasama sa media, I think talagang may magagawa tayo sa area talaga ng children with disability, particularly sa autism awareness. Mhm. Ito lang, sideline ko lang. There was a time na nag-seminar kami sa Capitol. Tinawag akong resource speaker ng province. Tinawag nila yung mga nasa daycare centers ng lahat ng munisipyo. And then, nag-meet kami lahat doon sa Capitol for Autism Awareness. So, nung nag-talk ako and all, ang dami palang cases sa probinsya natin. Mhm. And ang doon is wala silang access sa SPED kasi ang SPED natin nasa Wangal lang. Totoo. So may mga cases talaga na sabihin na lang natin hindi gaano natututukan. Tapos wala silang access sa resources, sa therapy, sa mga ganun. And I think this is a legitimate problem pagdating sa province natin dahil kailangan talaga na meron ding awareness campaign sa bawat munisipyo talaga. I think you have given birth to a new campaign in the province because of your advocacy. And tama ka, it's a win. Merong gustong mag-hi. Isa na naman. Kaibigan natin to. Si Maricar Dokyogen. Hello din. Hello. Kumusta ang ating mga artwork? And thanks for supporting. Ito naman ang inaantay ko. Magiging politiko na rin ba ito? Tingin ko malapit-lapit. So, aantayin natin Konting yan. push pa yan. Hello, Ate Maricar. Next po, ikaw naman po ang guest dito. Ngayon din, ikwento mo sa amin. Kasi, ang dami na nating napag-usapan yung mga advocacies na pinakamalapit sa puso mo. Paano natin itatranslate ito ngayon into legislation? Okay. Dahil ito naman ang kadalasang tinatanong na ang dami-dami mong sinasabi, marunong ka bang gumawa ng batas? Ano bang batas sa tingin mo ang mga pinaka-importante? Okay.
sa atin, sa mga kakaibang plataforma natin, una is magandang mag-file ng resolution for appropriating funds for special education or special trainings para sa ating mga yung mga namamahala ng daycare center sa bawat barangay. Kasi at the end of the day, pondo pa rin ang hinahanap dyan. Totoo. Kailangan nating pondohan yung mga trainings na itong mga pwede nating gawin sa mga daycare centers. Aside from trainings, yung education talaga, yung area na yan, kailangan talagang mabigyan din ng kumbaga matutukan, magkaroon ng mga resource speaker na okay, pero at the end of the day, pondo pa rin yan. And without funds talaga, without appropriating funds para sa mga activities na yan, hindi yan gagalaw. Yan. Isa pa sa mga gusto kong gawing ordinance is yung magkaroon ng inclusive na play dates for children with disability. And kasi ganito yan, i-shortcut natin, kumbaga meron tayong Senior Citizen Week, Senior Citizen Month. Ay, oo, usong-uso ganun, yan. diba? Mga week, month. Meron pa tayong mga piyesta. Coffee Week, Coffee Month. So ako naman, i-institutionalize natin yung date. Like magkaroon tayo ng Autism Awareness Week for La Trinidad. Kasi wala pa nga ito. Wala. Malayo pa tayo dyan eh. Yun yung kumbaga, magkaroon talaga tayo ng dedicated na month or weeks or weeks na lang para sa area na ito, para mabigyan tutok natin yung mga nangangailangan may mga special needs. Isa sa mga actually na gusto kong gawin doon is, di ba meron tayong public park doon sa harap ng munisipyo? Yes. May parang maliit na children's park. Now, nung pinunta ko yung mga anak ko, takot na takot ako. Kasi naglalaro sila ron, pero kasi, ADHD, kumbaga, talagang kung Talagang saan lang. malikot. Ang nakakatakot, sabi ko, ang ganda siguro na magkaroon ng parang particular day in a week and like for 2 or 3 hours, bigyan sila ng time na maglaro doon silang mga children with disability. And then, sa time na yon, sa allotted time na yon, pwedeng lagyan ng barricade yung park. Or yung natatanggal na fence ba? Ilagay yon, maglaro yung mga bata. Yung parents, mawawala yung kaba mo. Maglalaro lang sila ron. Malaking napakaliit na bagay nito. Kaya lang talagang mabibigyan ng pansin at mabibigyan ng opportunity ang parents na dalhin ng mga bata doon nang walang iniisip. Correct. Kasi nga wala nga tayong parang dito na Burnham Park, di ba na malaki. Pero pag doon, dalhin mo doon, may mga unslide doon. Paglaruin mo yung bata ng 1 oras, masaya na yung mga batang yan. So baby steps talaga. So this Autism Awareness Week will put needs and wants of this sector to the highlight. Yes. And syempre sa akin, eventually, pag nasimulan natin sa La Trinidad, pwede siyang kopyahin ng mga iba't ibang munisipyo pa. Totoo. Kasi wala talagang may project nito sa buong Cordillera. And of course, kung walang may project nga, ibig sabihin walang pondo yan. Yeah, at the end of the day kasi itong like sa committee in education, committee in health, doon mapupunta yan pagdating sa council. Ayun. Pagdating naman dun sa area ni MSME, of course, itong ating business sector na talaga namang dito ka talaga kilala. Kumbaga, magkaroon ulit ng mga institutionalize natin yung mga days na pwede talaga makapagbenta. Ganun. Marami kasing mga MSME nagtatanong sa akin, hindi pa tayo pwede magkaroon ng parang night market din natin sa like Baguio. Sabi ko naman, nasimulan naman na yan. May mga ganyang nasimulan na sa La Trinidad. Kailangan lang siguro talagang merong nakaupo doon na tumututok. Kasi kung walang nakaupo ron, wala. Ano lang yan, dadaan lang yan. Totoo. Pero kung meron tayong kasama na talagang alam yung
buhay at mundo ng isang small entrepreneur, pwede niyang tutukan yun. Oho. At isa ito sa talaga namang pinapangarap ng ating mga small business owners. Oo naman. Dahil sa La Trinidad alone, ang dami-dami ng nagsulputan na maliliit na negosyo. At ngayon, nakikita natin kung paano tumatakbo ang mga negosyo na sabihin na nating aesthetic na. Ang dami na nating coffee shops, co-working hubs, na talagang pumapantay na sa kalidad ng mga nasa syudad. Oo naman. Ano lang siguro talaga, medyo nabibigla lang ako sa volume ng mga dami ng coffee shop ngayon. Bawat kanto may Parang lahat gusto na ng coffee kapihan. shop. Oo. Siguro sa area na ito, kailangan lang talagang magkaroon ng usap-usapan din tong mga kasama natin na may mga pwesto. Para kumbaga Kasama ito naniniwala sa ako gusto sa mo, itong oo. zoning ordinance. Naniniwala ako dun sa parang one town, one product Of style. course, yes. Pero yung one town, one product is like, pagdating sa isang coffee shop, meron siyang specialty. Na sana pag ginawa niyo yung specialty na yun, Doon ka naman, makikilala. oo, tapos hindi naman gagayahin nung isa kasi magpapaano rin siya ng specialty niya. So sana kung ma-meet natin yung ganong style, syempre kailangan may isang tatayo para matawag lahat sila na nya kas tatayo nga pare-parehas kayo mga Arabica amin, cappuccino amin, ang mga mabaling nga kastoy kasjay. So kailangan talaga natin ng someone who knows the field para at least magkaroon ng unity ba na handang agsisinapaw. Para din ito sa ikakabuti ng isang damakbak na nagnenegosyo na Totoo yan. pare-pareho naman ang Totoo yan. binibenta. So it has to be, ika nga nauso ang word, curated. Pero sa madalit sabi, kailangan lang naman ayusin. Oo, kailangan naman. Ang dami rin naman nating mga kaibigan talaga ng mga business owners and small business owners sa La Trinidad, and pag nakikipagkwentuhan ako sa kanila, lagi kong sinasabi na you specialize on one thing para may puntahan sa inyo. Ganun. At ito nga, it's a good thing dahil ang dami nang gustong to venture into business. Hindi kagaya noon na it was only for the very rich. Oo. Ngayon, ang daming sumusubok. Salamat na rin siguro sa online kasi ang laki talaga ng tulong din ng social media sa mga kumbaga yung mga gustong mag-aral ng negosyo, nag-YouTube University, mga Totoo. ganun. At dito kumukuha ng lakas ng loob. Okay, meron din tayong mga comments. Si Romel, cooking, manso, bro. Ito yung Manso, mga fans. XC4. Of course. XC4, mabuhay tayong lahat. Oo naman, mga Effective ang pag-share sa mga group chat, sambayan ng XC4. Ito po, may gustong sabihin si Ma'am Juliet. He is assertive and principled, truthful, no pretense, and mulat sa reality. Oo. The lenses he carries around covers all. Totoo yan. Hindi daw tatakbong politiko itong si Maricar. Hindi daw. Malaking hindi. Si John Paul Alegre Martin, agbyag ka din. Hoy, Bats, thank you. Ramdam ko. Alam mo naman, basta 2005, ayoko na lang magbanggit ng, in details. But maraming salamat sa 2005. Pati Ito sa na. 2006. Ito na ang support groups, Oo. Anong pakiramdam na talagang nasusuportahan ka ng mga kaibigan mo? Ay, talaga, overwhelming. Overwhelming talaga. Like, meron akong mga kaibigan na nasa gobyerno. And magme-message na lang talaga na hindi talaga sila pwedeng lumantad. Totoo. But, kumbaga yung support nandyan. And I'm really thankful. I'm really, really, really thankful na naging palakaibigan. Ano ba yung term doon? Palakaibigan. Yun ba yun? Tama yun. naman. Friendly. Yun. Kapag sa Tagalog, siya po ay nagpapatulong sa akin. Kapag po sa Ilocano, ako naman sa kanya. Ganyan po talaga. Kung ano yung kahinaan ng isa, kalakasan naman. Oo naman. Tsaka hindi ako naiyang umiyak sa harap ng kaibigan talaga. Kasi nakakapagbuhos ka ng sama ng loob. Pagkatapos nun, tatawanan ka lang tapos agtal na ka na walang nangyari. Marami na yata tayong tawanan at iyakang napagdaanan. Oo naman. At ngayon, nandito ka sa pinili mo ito.
Itong pag-ikot mo, ano ba sa tingin mo yung nangingibabaw na kailangan ng mga tao natin sa La Trinidad? Dahil um, ang dami ng pinagdaanan ng ating syudad, ang La Trinidad. From the simple hopes and dreams, ang dami ng pinagdaanan na leader nito. Mm. At nandito tayo ngayon, 2025 na, may kahilintulad pa rin ng mga dating problema sa ngayon. Mm. What do you think are the top 3 concerns of our people in La Trinidad? Okay, top 3 concerns, I think. First would be yung employment pa rin. Employment. Madami pa rin talaga yung walang work, and madami pa rin talaga yung mga hindi from La Trinidad na naghahanap ng work doon. Dumadayo, kumbaga. Ayun, kasi nga sa amin, daming boarding houses, apartment, ganun. So nakikita ko talaga na hindi sila lokal from La Trinidad, but they're looking for jobs in La Trinidad or working in La Trinidad. And nakikita ko na minsan, nakatambay din sila. Mhm. Kung sila ganun, pati actually yung mga lokal na taga Trinidad, naghahanap din ng nakikipag-compete sa trabaho. So tingin ko, employment. Pangalawa would be yung sa security. Hindi ko mo alam ko anong nangyari, pero recently, dumadaming cases ng mga away-away kabataan, Mhm. mga ganon. Kasama na dyan yung ang daming kwento about na hold up. Ito yung mga simple theft Yeah, natin. oo, dumadami. And then, tingin ko isang solution yan kasi dapat is pag meron tayong mga bagong borders and all, kailangan talagang kuhanan din talaga natin ng documents naman. Mhm. Hindi yung pag may umalis sa isang kwarto, palit ka agad. Hindi mo man lang in-inspect o sino ba sila, saan sila, mga ganon. So, paglaki ng ating populasyon, talagang nagkakaroon tayo ng peace and order issues. Yeah. Oo, totoo yan. Last, Third, third. syempre ipapasok ko yung area ko. Mhm. Tingin ko talaga, kailangan tutukan din natin yung human aspect ng mga projects. Hindi lang sa hindi lang sa infra, hindi lang sa area na yun. Tingin ko kailangan tutukan din natin yung area ng children with disability pagdating sa education and health. Ayan. So, yun yung aking top 3. Alright. Dahil ang dami na nga rin kaso nito. Hindi na natin mapagkakaila at tamang-tama ang pagsama mo nito sa iyong electoral agenda. Now, I'll ask you, ang dami mo nang napagmasdan ng mga politiko over the years you've supported and been behind the scenes for a number of our politicians. Some have made it, some have not. What do you think of La Trinidad politics today or Benguet politics as a whole? Dahil ibang-iba ang galawan ngayong eleksyon na ito. Pwede kong i-compare actually yung dati tsaka ngayon. Pwede. Oo, kasi a few elections back, medyo okay pa eh. Nung wala pang social media. Ito yata ang game changer. Ano? Yeah. Nung wala pang social media, okay pa. Like, politicians, pag meron silang gustong ayusin, merong mga coffee shops o gilid-gilid na area kung saan doon sila nag-uusap. Ngayon iba eh. Dahil empowered na lahat, politicians and their supporters are all empowered and opinionated. Ibubuhos lahat nila yan sa SOCMED. Yan ang problema sa demokrasya. Kaya ibang-iba yung landscape ng politics ngayon. Iba talaga kasi noon talaga pag may maalala ko mga 2010, yung mga ganun. Pag may mga bangayan, may mga back channel talks eh. Like, pwede ba tayo mag-usap? O sige. Aayusin na yan agad. saan tayo? Pag-uusapan Ganun. silently. Actually, hindi nga pinapaalam halos na okay na kami, nag-usap na kami. May mga ganun dati. Ngayon, wala nang back channel talks eh. Tirahin mo na sa SOCMED. What is the upside and the downside of social media and politics now? Being right in the middle of it now in this very, let me say, divisive election. Not only in the local but the national. May pros and cons naman talaga. Ito lang ang isa sa nakita kong talo. Yung mga hindi gaano marunong gumamit ng social media, pero
dapat sila yung mga manalo. Mhm. Kasi sila talaga yung makita mong may potential, nag-aral and all, magaling, talagang alam mong dapat sila nandun. Mhm. Pero ang hina nila sa SOCMED. Paano sila lalaban? Yun ang mahirap. Isa sa mga cons yun. Ito namang mga, kumbaga ginagamit yung social media dahil may kaya, may pera, kaya nila mag-boost and all. And yung pagtitignan mo yung plataforma, anak ng pating. Kulang. Oo, parang hindi dapat Kulang eh. sa wala. Oo, hindi dapat. Pero, I mean, kaya nilang patakbuhin yung kanilang social media. So, yun yung mga pros and cons. Nakikita ko talaga ngayon. Mm-mm. Sabi ko, dapat ito pumasok. Pero pag i-check mo, nakulelat. Nakagawa ka na ba ng sarili mong listahan? Meron na rin. So nakapili ka na. Sa national, medyo... Sa national, medyo mas madali. Pero yung mas mahirap piliin, yung mas malapit sa'yo eh. Oo. Para sa probinsya ng Benguet, nakapili ka na ba? Okay. Ito ang kagandahan niyan, ano? Lalo na yung mga tumatakbong congressman. Mhm. Solid yan. Itong single seats natin. Oo, ano talaga, basta hindi ko maintindihan bakit ngayon lang ang election na sobrang galit ng mga supporters sa baba. Actually, ang nagkakagulo kadalasan sa nakikita natin ngayon ay ang mga taga-suporta ng bawat tumatakbo. Dito nagkakaroon ng hate campaign kadalasan at you have to be a discerning social media user. Yes. Kung hindi, ikaw ay madadala sa away ng mga nagsusuporta. Meron akong concrete example niyan. Meron tayong tinulungang kandidato 2010 ata yun. And then, may kaaway silang kabilang kandidato. Mhm. Pero ang nag-aaway yung mga supporters sa baba. Totoo. Alam mo ba yung mga nakaaway ko nung time na yun? Hanggang ngayon kaaway ko. Pero dati ko silang kaibigan nung college. Ayan ang mahirap kapag talagang nadadala na sa hukay ang away dahil lamang sa politika at hindi naman natin alam kung alam ng mga sinusuportahan ninyo na nagkakagulo na kayo dahil sa Precisely. kanila. Precisely. Kaya yung lesson learned ko nung time na yun, dala ko yun hanggang ngayon. Mhm. Na may mga pilit na, kumbaga pilit na gawan ako ng side. Mhm. Ano ka ba? Dito ka ba sa green o dito ka ba sa Yan ang mahirap red, pag ganyan. tayo ay Alam mo ba? nade-define by the colors. Oo. Tinago ko lahat ng red shirts ko, mga green shirts ko. Ito pong panahon na ito talagang dapat pinipili kung anong kulay ng suot dahil let's say napaka-vicious ng ating mga kababayan at sariling mga kaibigan. Oo. Meron akong t-shirt na, meron kaming company shirt na What World na red. Sabi ko lahat, ngayong election, tago nyo lahat ng mga What World shirts na red. Walang gagamit kasi you will be branded kaagad eh. And you will be cancelled. You'll be in the danger of being cancelled. Precisely. What is your dream for La Trinidad? Okay. Kasi residente ka ng lugar na ito all your life. You've seen how it has progressed and you've seen what it needs now. Ano nga ba ang pangarap mo for the Valley? Well, pagdating sa La Trinidad, siyempre sinasabi natin yung word na progressive, ano. Pero, simplihan na lang natin. Pagdating sa La Trinidad, gusto ko sana magkaroon ng inclusive activities para sa mga hindi napapansin. Mhm. Yun ang gusto kong mangyari. Inclusive activities for PWDs, inclusive activities for children with disabilities or children with special needs, inclusive activities for seniors, like for example, may pa-ballroom tayo, may mga, mahilig ang mga seniors sa mga ganyan eh. I-institutionalize natin yung mga sayawan nila, mga ganun. So, inclusivity ang gusto kong mangyari na para sa mga lokal ng La Trinidad. And of course, welcome pa rin naman natin yung mga hindi from La Trinidad. Pero as much as possible sana, para sa mga locals, makita natin na magkakasama sila. Ang gandang tignan nung time ng 80s and 90s, yung mga activities ng community magkakasama. Kumbaga, pagpupunta lahat ng BSU gym, ang sasaya,
Ngayon parang nadidefine na tayo ng kung ano yung pinopost natin sa social media. Yun ang mahirap because La Trinidad has always been open for everybody. It is an inclusive center. Kumbaga nga ay melting pot. And of course, na-experience ko din that it has opened its doors to me. When Oo I was naman. assigned in the Benguet beat for over 13 years. Tagal din Matagal din when I had my stint in Sunstar Baguio. Yeah. And this Oo. was na-experience ko din ang ang inclusivity ng hindi lang ng La Trinidad pero ng buong Benguet. So, it's really for everyone. Siguro final dream ko diyan is sana lang mawala yung ganitong klaseng style ng politics. Ewan ko kung mangyayari, but ang gulo talagang. Are you sure it's part of politics or do you believe that it's ingrained in the consciousness of people? We hope it's just politics. Siguro sa history ng Trinidad, tingin ko larong politika lang talaga. Tingin ko larong politika kasi pag ugali yung pag-uusapan, okay naman ang mga taga-Trinidad. Ay, oo. Sobrang bait nga ng mga Tagalit, sobra, di ba? Wala Pero tingin ko tayong lang talaga. masasabing masama sa ating mga kapatid sa La Trinidad at sa Benguet. So I think it's all of this is politics. It's the politics talking. Lang talaga to, politika ito na pinalaki ng social media because of the free access to voicing out your opinions and all. Of course, ito po, we live in a democracy and in a democracy, we welcome everybody's opinions. But of course, the freedom of one ends when the others begin. Yeah. Classic, Oo. Nanonood din ang ating kaibigan, si Darme Mia. Uy, Naku, kumusta? kamusta ang house to house? Nakapag house to house ka na ba? Oo, punta kayo dyan sa area ninyo. Nakakatuwa ang comment section dahil mga kilala natin ang nandito. Mga younger us. Yes, mga younger us. Ay nako, si Dean naman po kasi ay, alam niyo po ba itong kakilala kong ito? Napakaraming circle of friends ito, iba-iba. So meron siya yung micro business, meron siya dito sa OSAM, Yes. meron siya dito sa XC4, meron siya sa College Events. of Law, sa events. Kumbaga po, yung personality niya ay sumaswak talaga sa iba't ibang klase ng mga grupo. Kaya siguro ang tawag ng pagiging politiko at ng politika ay madali din para sa kanya. Hindi ako nahihirapang lumapit sa tao. Kumbaga, numangmangan ka fishball, mga anak mo lang fishball. Kasi akong problema. No, kunang nagtugaw kay EJ datar. Ngam no adatugaw, agtugawa ka di tugawan. Ganyan po si Dean. Ngayon, sa tingin mo, paano ka huhusgahan ng mga tao sa Lunes? Ilang araw na Ay. lang. How do you think the people will judge? Dahil makikita natin ito sa It will darating na result sa boto. numbers. Oo. As Sa of tingin now, mo ba dehado ka? pwede kong sabihing oo. Pag ang tinitignan natin ay yung laban sa field when it comes to napasyalan. Kasi itong may mga partido, nakakapag-caucus sila ng like 3 to 5 caucuses in a night. That's because of the machinery. Yes, because they have machineries and coordinators and all. Samantalang kaming mga independent, may isa sa isang gabi, minsan wala pa. Ganun. So, talagang nilalaban lang talaga namin yung sarili namin sa house to house, sa kapalan ng mukha sa pagpa-flyer sa jeep, ganun. Tambay sa harap ng mga malalaking grocery sa La Trinidad, pa-flyer. So, talagang dun naman kami parang feeling namin bumabawi. Sabihin na lang nating chances of like getting into top 8, kailangang itong mga last few days lalaban pa ako para kahit papano magkaroon tayo ng fighting chance. Kumbaga, ito na yung final push. Yes, final push. Talagang ginagawa ko lahat para makilala yung pangalan natin. And tell us about
nakwento mo kanina meron kang gusto ikwento tungkol sa mga pangalan mo. Dahil Oh, ang alam ko ay Dean Michael Cuanzo. okay. Si Cuanzo yan. Oo, oo. Pero, you tell us about the history of your family Okay. and both sides, the mother and the father side. Okay, tama yan. Kasi sabi ng nanay ko, pangasiman, yam amom tibagim, yam amuda kami mat amin. Which is, sabi niya, pag ipapakilala mo sarili mo, wag mo namang kalimutan ng pamilya Of mo. course, because So, we look back to oo, our forefathers. Go correct. ahead. So, my full name is Dean Michael Naclio ng Tayaban, Cuanzo. The Naclio comes from Bontoc, from Talubin, Bontoc, but we migrated to Barlig Mountain Province. Parang ang kinikilala namin yan is Barlig kasi doon nag-asawa yung aking lola. Mhm. So may roots tayo from Mountain Province and we also have roots in Kiangan, Ifugao because my mom is also Miss Tayaban. Mhm. Ayan, so Tayaban is kilalang apelyado sa Ifugao. And we are also with the Chinese community. Meron din tayong 1/4 na Chinese community kasi Mhm. my grandfather na tatay ni daddy is a pure na Chinese. So mestizo si daddy, 1/4 ako. Ako lang yung maitim na may lahing Chinese yan. And of course, 1/4 also is from Benguet, Aha. from Kibungan, Benguet. So ayan. Sa Aduti, kumbaga hindi tayo naubusan ng pinupuntang reunion. Totoo. At dito lang tayo kakapit sa ating mga Oo naman. kamag-anak at Yes. ang ating clan. Clanish kasi ang ating Oo. ang ating komunidad. Oo, Kahit totoo saan yan. ka pumunta. Mm. Does not discriminate by region or by province. Mm. Talagang dito talaga nade-define ang ating personality ko minsan. Yes, tama yun. Ngayon din, I will give you the chance. Talk to our voters and tell them why they need a Dean Cuanzo Okay. into the Council of La Trinidad. Okay. Thank you. So, sa mga botante ng La Trinidad, dito po ako humihingi ng inyong suporta for May 12. So, pwede nyong gawin, i-check nyo lahat po yung mga ibang then yung sa akin i-shade nyo. Joke lang. Andito po ako, kakaibang plataforma ang dala ko. I'm a new face in politics pero hindi naman ako bago pagdating sa kumbaga sa kaalaman ng politika. But I'm a new politician. Sana pagbigyan nyo din po ako dahil yung mga plataforma ko po ay kakaiba rin. Hindi siya yung common. Ang tinututukan ko talaga is sa area ng family oriented at sa area ng mga maliliit na negosyante na kailangan din ng tulong. Madami pa po tayo mga iba't ibang plataforma pwedeng gawin. But ang sa akin is maging team player kung maganda yung platforms ng mga kasama. Tulungan natin, suportahan din natin. Kasi alam ko, pagdating din naman po sa mga plataforma ko yung mga gusto kong gawin, kailangan ko rin ng tulong ng mga kasamang mga konsehal. Kasi hindi ko po ito magagawang mag-isa. Kailangan maging team player tayo para matulungan din nila ako pagdating sa mga gusto kong gawin sa mga children with disability, sa mga MSME, sa environment, senior citizens, sa mga grassroots programs ng sports and dances. So, ayan. Everything you can find about me, very open po ako. Pumunta lang po kayo sa Google, i-type lang po ninyo yung pangalan ko, Dean Cuanzo. Pumunta kayo sa Facebook, i-type nyo lang yung Dean Legit. And lahat po ng nagawa ko sa buong buhay ko, lantad. Nandyan po lahat. Walang halong kaplastikan, walang halong kakaiba talaga. Solid. Everything is there. Maraming salamat. At ika nga ni Dean, the fundamental role of a counselor is to serve the interests of their community as a whole. Ngayong eleksyon po ay napipinto tayong pumili ng ating mga leader sa ating kanya-kanyang komunidad. At para po sa La Trinidad, nasa sa kamay nyo kung bibigyan natin ng puwang ang mga baguhan, kung susubukan natin ang different brand of service na kanilang ipinapangako. Kung baga po, kung titignan natin ang mga issue na inihahain ng ating mga sasabihin nating bagito o mga first-timer ba, makikita po natin na mas mahahalin tulad natin ito sa nangyayari on the ground dahil ika nga, ang mga bago ay magiging refleksyon ng ating mga pangangailangan.
Ngayon po sa susunod na eleksyon, tingnan po natin kung makukuha po natin magtiwala sa bago. Dahil 12 naman ang ating mga ay 8 seats for councilor in La Trinidad. Sa ibang communities ay 12. Kung bibigyan natin ng spasyo ang mga bagito para naman magkaroon ng oportunidad na maglingkod. Yes. Nagpapasalamat po kami kay Dean Michael Cuanzo at binigyan kami ng opportunity na pakinggan kung ano ang pwede niyang i-offer sa La Trinidad. At Yes. binibigyan namin siya ng karagdagang lakas para sa susunod na mga araw, kumbaga ay final push. So, Yes. para po sa breaking point, si Malen Katahan, salamat Dean Michael Cuanzo. Maraming salamat din, Ma'am Malen, of course, sa Bridge. Maraming salamat sa inyong lahat sa continuous support sa akin at sa aking mga advokasya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dean Cuanzo, number 10 sa Balota. Thank you.